Hindi ako comfortable sa bababa eh. Ano na kami? Ano yung mga nakakapagod na part as an OFW that people back home don't see? I think yung times na pag nagkakasakit ka, Wala tayong magawa eh. Kasi, Wala tayo physically doon. wala Yeah. tayong physically doon sa Pilipinas. Kailangan ko yung nasa abroad ka na, kailangan successful ka. tsaka yung sa hobby, tama din yun. Kasi ako rin With the U or with the O? No, with the no. Kasi dito sa Saudi Arabia, di ba? Ang daming organization na pwede mong salihan. Yes. Yeah. Feel so. Meet models. Models, Yung mga models, ganon. models. Tapos kasi after mo mag-take ng photos, uwi ka ng bahay. Tapos mag-edit mag-a-add sila ka. sa'yo. O mag-add sa'yo, dagdag na naman. Yung mga ganun. Dapat maging honest tayo sa family natin sa Pilipinas about our financial struggle dito sa Saudi Arabia. Hindi lahat ng monthly na income natin is diretso lahat sa kanila. Kasi ano ka naman magsusurvive? Minsan, kailangan mo siyang sabihin. Minsan, kailangan mo na lang Hello mga kabagong bayani, sa lahat ng nanonood, nakikinig, wherever you are, welcome to Pero Diba? The podcast where we talk about the things that we generally agree on, but then ask, pero diba may other side yan? My name is Dino. And I'm Carl, and welcome to our new Friday Night Habit. Dito tayo mag-uusap, No filter. no filter, about daily life of Filipino or Pinoys, especially sa aming tatlong mag-flatmates. And, of course, OFWs who are currently here in Saudi Arabia. Ako naman si Vince. Hi Vance. I'm excited for this new journey ng pagpo-podcast. And for our first episode, pag-uusapan natin ang tungkol sa OFWs, ang bagong bayani. Pero di ba, minsan parang nakakapagod din. Correct. Correct, Vance? Is it correct, Vance? Charot na. Ayun, so Carl, tell us, bakit yan yung napili natin topic for our first episode? Simple lang kasi ito yung binigay na title sa ating OFW ng government. Correct. So, it's a badge of honor. Pero di ba, parang obligasyon na rin na bawal kang mapagod. So, sa episode na to, pag-uusapan natin ano ba talaga yung totoong bigat ng corona ng isang bagong bayani. Saan ba nagsimula yan? I mean, kailan nyo nararamdaman yung pagiging bayani? Kasi for me, nararamdaman ko yan, or I feel na bayani ako kapag nakakapagpadala ng help in the Philippines. So in a way, mayroong sense na, uy, I'm helping to build their future. So it makes me proud, and also it's a huge motivation. Yeah. Ikaw, Carl. Tama, and the sacrifice, di ba? Because living is the ultimate act of sacrifice. Kale, it's exchanging your comfort, your community, your time with your loved ones. For a paycheck. That takes courage. Yeah. Kailangan talagang maging matapang. Hindi At pwedeng malakas mahina. ang loob. Kasi at the end of the day, wala man namang sabing madali lang magtrabaho sa abroad. Tama. Siguro yung most heroic part dyan is yung in terms of remittances. You know, yung pagpapadala Yan natin talaga. ng money sa Pilipinas. Kasi nakakatulong siya sa economy ng ating bansa by increasing or helping boost the economy and the GDP, which is the gross domestic product. Yun pala yun. Yeah, GDP. in effect, kasi kapag nagpapadala, ibig sabihin, umiikot yung pera. No? So, nagkakaroon ng pag-i-spend yung mga tao. So, Lalo na habang yung- nag-i-spend kasi yan, so tuloy-tuloy ang ng market. Tuloy-tuloy Kaya- ang pangungurakot. Ay, Charot lang. so yun. So, that's the general consensus. Yeah, Bayani. bayani. Pero di ba, Pero di ba minsan nakakapagod din. Let's start with you, Vance. Kailan mo naramdaman na, or ano yung mga nakakapagod na part as an OFW
that people back home don't see. Like, the struggles. The struggles, Na kinakaharap mo. yes. For me, I think yung times na pag nagkakasakit ka, Oh, yeah, totoo yan. no? Flu Kasi, season. Dito kasi, hindi ka Sinisip naman ko na nag-abroad siguro na kasama mo yung buong ano mo or Kasi kami Marami. private nurse ka. or marami kang kaibigan na kasama na, di ba? Yes. Most of us nag-start din talaga na tayo lang yung pumunta dito. So, mag-isa lang talaga tayo. Walang magbibigay sa'yo ng Royal tsaka Skyflakes. Di ba? Royal Pagka may tsaka sakit. yung may egg, di ba yun? Hmm. Maggi. Maggi. Oo, yung chicken. Maggi chicken. Yung sa Oo. yung noodles na yung Cup noodles. Oo. Noodles. Walang magpe-prepare sa'yo ng food mo. Walang bibili ng gamot mo. So, ikaw talagang babangon para mag-prepare lahat. Ikaw kasi lahat ng gagawa. So, it's your own battle. Sabi ko, guys, meron na kaming pero di ba mugs. Just so you know. Yun yung masakit. Kasi minsan, naisip mo, yung mga times na ganito, parang naalala mo yung parents mo, mga kapatid mo na Partner mo, na jowa mo. mag-aalaga sa'yo. Totoo yan. Yeah. Kaya mahirap, no? Yeah. Ikaw, Carl. Ako naman, parang same lang rin, pero reverse naman, yung unseen worry. Na pagka Unseen worry. Yeah, unseen worry. Na pagka may nagkakasakit sa family mo, Mm-mm. or di kaya may pinagdadaanan na problema, Mhm. wala tayong magawa eh. Kasi, Wala tayo physically doon. wala Yeah. tayong physically doon sa Pilipinas. Kaya, ang nagiging way lang natin is magpadala or tumawag. Correct. Pero, Tapos, kailangan matatag ka pa pagkausap mo okay, sila. Kailangan Mm. matatag. So, yun lang. Kasi, ang hirap eh, pagka, ang hirap mag-alala rin. Pagka may nare-receive tayong problema sa Pilipinas, Nag-aalala while working. while working. Yeah. Oo. Pero, yung ibang family member natin, hindi nila naisip na nag-aalala rin tayo para sa kanila. Totoo. Totoo naman. Kasi yun yung nakikita nila sa atin, yung halimbawa, yung simpleng pag-post nga lang sa Facebook, na halimbawa kumain ka kasi bagong Hindi sahod. kayo nagkape ka. Oo. Iba yung Sasabihin ng iba nating mga kapamilya dyan, wow, buti pa siya. Oo, di ba? Sana Yung all. ngayon, yung mga simpleng bagay na Akala nila nagpapasaya pa sa atin. happy-happy lang dito. Oo, pero hindi. Parang yun yung token Hirapan mo sila. natin eh. Deserve mo yon. Oo, Oo. deserve natin yun, di ba? Hindi ka dapat ma-feel guilty for, taking care of yourself kasi kung ang battery nga kailangan mong i-charge para gumana yung phone nga kailangan i-charge para, di ba, Yeah. gumana ng maayos. Tayo pa ba? Hindi tayo robot, you guys. Yeah. Sa akin naman yung it's the mental well-being of every OFWs. Kasi, pag yan napabayaan, lahat sunod-sunod. Diba? Hindi ka na makagawa ng maayos na desisyon. Yeah. Yung relationship, humihina with everybody, no? May tendency na mag-isolate ka. May tendency na wala ka ng gana, no? So, for me, yun. Yung mental health ng bawat isa. Which is yun naman yung number 1 na dapat natin alagaan. Kaya Ang dapat, hirap mag-focus kasi, no? Kapag oo, may yung ka. aburido ka. Yes. No? Hindi mo naman alam. Minsan hindi mo lang rin alam bakit. Lalo na 'di ba pag halimbawa mag-isa lang tayo sa apartment. Doon tayo Kasi kwarto ka lang, tapos Oo, nakatanga. Ako nga minsan kapag nag-drive ako, tapos patugtugan, tapos may umiiyak ka na. Bakit ako umiiyak? Oo. Yung pala yung minsan yung sobrang tagal mo na you're trying to be strong for the longest time. Minsan yung mata mo kailangan mong linisan at umiyak ka na lang. Kasi, di ba? Ano Or tawag somehow doon? it hits you Oo, no? right on time. Dapat malinis ang ating lacrimal gland. Lacrimal glands, here yan guys. Biologist. Kaya nga yung title na Bagong Bayani, it feels like a double-edged sword. Di ba? Double-edged sword. Na you're a hero, so you're not allowed to complain, you're not allowed to go home, Yet. and you're not allowed to fail. No, totoo yan. Yan yung mabigat. Mataas yung expectations. Yes. Kailangan, nasa abroad ka na, kailangan successful ka. Totoo. Yung Kung pressure. nasa abroad ka, dapat may sarili ka ng kotse. Maganda na yung bahay mo. May kisame na kayo.
Diba? Kaso po, yung iba, hindi naman lahat successful. Yes. Diba? So ano sa tingin niyo yung pwede nating solution para dyan sa mga Pagod. nahihirapan or Mga pagod na bayani, as we Oo. say. Oo. No? As for me, malaking bagay yung finding your own people. Small community, your own group, di ba? Mhm. Kasi or also a trusted friend, kahit isa lang yan, hindi naman kailangan marami, Yeah. di ba? Kung as long as you have that one trusted friend, okay ka, you will have or also a hobby. Hobby with the O or U. Pwedeng both. Kung single ka. Ay, tama. Kasi mahirap maghanap ng hobby with a you pag hindi ka single, lalo na dito. Pag-usapan natin sa next ibang episode yun. Ibang episode. No, kasi nga, these also create a mental shield. Kagaya nga nung sinabi ko kanina na may mga naapektuhan minsan yung well-being natin. Kapag ka meron kang your own people, kahit pa paano, hindi ka dumadanas ng gano'n. Yeah. You know what I'm saying? Because it keeps your mind busy. Yes. At saka And nagka-divert they give mo. you company. May, yung energy mo, nabibigay mo, may nakukuha kang energy. Diba? Yeah. Tsaka yung sa hobby, tama din yun. Kasi ako rin With the you or with the O? No, with the no. Kasi na Yeah, with the experience ko yan photography. sa photography. Yes. Mula nung ako sa photography, parang nadagdagan yung connections ko. Yes. Nadagdagan yung nabawasan pala yung yung time ko na yung nasa kwarto lang na walang ginagawa. Kasi it keeps me busy mentally at saka physically. Kasi I have to go out and take photos, meet new friends, meet models. Models. Tapos kasi after mo mag-take ng photos, uwi ka ng bahay. Tapos mag-add sila sa sa'yo. o mag-add sa'yo, dagdag na naman. Yung mga ganon. Dagdag followers. So parang nakatulong yun sa akin Yes. na maging busy talaga. At saka masarap doing what you love. Yung passion mo, no? Actually. Yun At saka yun yung maganda dito sa Saudi Arabia, di ba? Ang daming organization na pwede mong salihan. Yes. Yes. Philcoms, ang dami. Philcoms, marami. Ang daming diversion, actually, di ba? Yes. Kaya, Sobrang mas rin tayo sobrang dito sa diverse. Oo. Ikaw naman, Car. Ako naman, dapat maging honest tayo sa family natin sa Pilipinas about our financial struggle dito sa sa Saudi Arabia. Sa ibang bansa. Kasi dapat malaman din nila na naghihirap din tayo. I mean, nahihirapan din tayong i-budget yung pera natin dito. Oo. Hindi lang yung sa Hindi naman kami... May sarili din tayo expenses. Oo, at saka Oo, hindi tayo tumatay lang ng... Sorry for the term. Hindi tumatay tayo lang. puro kabigla. Oo. yun nga. Tsaka dapat kasi ma-educate natin sila na yung alam mo yung mga personal na pinagdadaanan natin dito. And the Yung- personal gastos. Yung personal gastos na dapat may pinaglalaanan din tayo dapat na na halaga sa everyday natin dito sa Saudi Arabia. Pamasahe, pagkain, Internet, internet, bahay, konting luho, konting luho, di ba? iPhone 17 Pro Max, MacBook. MacBook. Oo nga. Yung advice nga, may napanood akong video din tungkol sa pagdating sa finances. Dapat daw sa mga OFWs, ipinapaalam nila sa kapamilya nila sa Pilipinas yung Magkano? kung magkano yung sinasahod or kinikita nila at kung magkano lang yung Kaya pwede nilang ipadala. Kasi gaya nga ng sinasabi mo, may mga expenses din tayo dito. So, ibig sabihin, hindi lahat ng monthly na income natin is diretso lahat sa kanila. Kasi, ano ka naman magsusurvive? Diba? Totoo. So, dapat aware sila sa ganong klase. Kasi, once na ipinaalam mo sa kanila or aware sila, they themselves then magkakaroon ng parang initiative na okay, hanggang dito lang yung pwede namin matanggap.
So, ibig sabihin, we have to Find other means. other source of income din. Yes. Dapat Totoo yan. ganun yung mindset ng Pero paano ba natin masasabi sa kanila yon na hindi sila yung Oo. ma-off? ang sa akin kasi, ever since open ako sa sister ko, kasi yung sister ko yung parang nagmamanage sa household sa Pinas. Una-una pa lang, binanggit ko na sa kanya na ito yung sinasahod ko dito at ito lang yung pwede kong ipadala. So, siya din mismo, ginawa niya na paraan. Kasi although, sa kanya naman, sa side niya, may sarili naman siyang work. So, yung sinabi ko sa kanya na pwede kong ipadala, yun lang din yung dapat na, yun, alam mo yun, yung parang lalaroin din niya kung saan niya pwedeng gastusin or saan para dito, para doon. Ganun siya. Pero, yun nga, sa tanong mo na, siguro ikaw lang yung, ikaw lang yung may income sa family. Yan Depende, kasi yun for me, case-to-case basis yun. Minsan, kailangan mo siyang sabihin. Minsan, kailangan mo na lang not necessarily sabihin, pero minsan kailangan mo lang din, siguro nga, communication is the better way to... Kailangan talaga ipaalam. Oo. Kasi in a way, at saka kailangan hindi sila 100% na umaasa. Yeah. Yung very dependent. Kasi, paano pag napilayan ka? Yes. Paano kayo doon? Oo. Paano pag may nangyaring hindi maganda? Hindi naman ang hirap yung na ikaw yung aasahan. Ang akala nila walang limit. So every time na lang na may kailangan, sa'yo pupunta eh. Kasi to think na hindi nanay mo, hindi lang pamilya na umiisip na ganyan, pati yung mga kaibigan, pag may sakit, oy, baka ganito. Kapitbahay. Kapitbahay. Na hindi mo naman minsan close, mag-chat sa'yo na baka naman ganito. Minsan yung iba nang i-scam pa ng mga pag-irap ako siya. Di ba? Mahirap nga din yun, pero kailangan talagang ipaalam. Kailangan Para ipaalam. And also, kailangan magsumikap ng bawat isa kasi masaya yung lahat kayo nagsisikap para sa pamilya ninyo. Yeah. Hindi yung isa lang. Kasi tulong-tulong naman to eh. Di ba? Masyadong mabigat yon mga tanong na yon. Kaya nga, ang bigat. So, light naman tayo. Yes. Ano naman yung experience nyo na yung nakakatawa na parang misconception tungkol sa work mo dito sa abroad? Or from Pinas? Work or pwede natin sabihin just being here in Saudi? Just being here, yes. Ako, siguro yung misconception, just me being here in Saudi, mag-ingat ka dahil baka ma-rape ka. Oo, sinabihan ka dati. Pagdating ko, nagbalbasarado ako. Saan ba yan? Sa Pindos ba yan? Or sa... Hindi, alam mo naman yung mga mentality, yung may double standard yung mga Pilipino when it comes to us coming here in Saudi. Akala na puro desyerto, very conservative, matagal na, 2025 na B. Nagko-concert na kami dito. Pupunta sa Benson Boone next week. Di ba? Kaya yung mga ganong misconception na, mag-ingat ka dyan, masyadong delikado doon. Yeah. Di ba? Masyadong safe dito. Maglakad ka ng madaling araw dito. Walang mangyayari sa'yo. Diba? Same ako nung kasi yung naalala ko yung mother ko rin sa akin yon na nung nag-decide ako na pumunta dito, yun din yung iniisip niya na kasi lalo na ako maliit ako tapos yung hindi ako balbasarado makinis ako so iniisip sana makinis yung walang balbas. Sana so ayun, yun din yung same kami. In-advise na. Ikaw, ano misconception mo ng iba doon, iniisip nila na, nasa Saudi ka, ganito daw yung mga tao dyan. O di ka ganito daw yung culture dyan. Bababaho. Actually, kung sa relatives ko naman sa pamilya ko, wala namang ganong... friends, ganon. Sa friends. Actually, nung umalis kasi ako, parang 2 months lang yung preparation, alis agad. Walang So, wala masyadong ganon. Wala akong na sorry. Encounter na gano'n. Sorry. Pero yung sa akin na lang siguro, yung parang misconception ko is, yun nga, parang disyerto lang talaga siya.
na hindi ko na-imagine na may mga buildings. Sasakay ka ng camel, papuntang work. Yung parang gano'n, yung parang feeling ko ang lalayo-layo ng mga lugar. Pero bakit may company? Parang may business. So, yun din. Hindi ako masyado. And we are in one of the richest country in the whole world. Yeah. Tapos yung pag-uuwi ka, dapat kailangan nakamaong ka ng chocolate. Diba? With the gold. With the gold. Di ba? Totoo yun. So, Pag nakamaong ka, sabi, uy, galing Saudi. sa tanang buhay ko dito, hindi pa ako nakabili ng necklace ko. Ako din. Ako din. No? Hindi naman kasi ako mahilig sa Yeah, what's one thing you really miss in the Philippines? Ay, English talaga. English. What's one thing? Pwedeng two things. Pwedeng 3. Sa akin yung ano, Pagkain! yes. Yung availability ng comfort food. Yes. Lalo na kagaya ng sinabi mo kanina pag may sakit ka. Uh, May mga cravings ka na hindi mo makukuha Yes. kahit available siya. Yung Jollibee, pwede mo i-order. Pero iba yung comfort na nabibigay. Di ba? Lalo na pagka madaling araw, di ba? Mm-mm. Alas 2, lumabas ka. Di ba? Yung mga minute burger. Ay, oo. No? Yeah. Ate, pabili. Tapos galit siya. Ano? Tsaka yung mangga. Bakit walang mangga na ano? Yung Philippine Matamis. mangoes. Oo nga. No? Hindi talaga makapag mango float. Kaya nga. Durian. Oh, I love durian. Tsaka yung mga banana cue. Totoo. Oo. Tsaka mga kakanin. Ay, although may mga gumagawa na dito mga kakanin, no? Na, Oo, pero iba pa rin eh. No, Oo. iba yung amoy ng Pilipinas. Amoy? 'Di ba? Iba yung Philippine setting pa rin talaga when it comes to eating the Filipino food. at saka, yung kumakain ka na nasa labas, dito Street foods, ganun. parang hindi natin na gagawing Pipiknik. yung kumain na nasa labas. Parang hindi, no? Habang kumakain ka, amoy kanal. Pero okay lang. Mas street foods ba kayo? Oh, Oo, yes. Ako. Like, there are people in the Philippines na, di ba, yung may naglalakaw? Kariton. Yeah. Ay, oo, yung ano, Yung mga mangga, Buko! mani, May buko. yeah, buko, binatog. what is utog? Binatog. Okay. Yung mais. Oh, yung mais na may Yeah. coconut. Oh, yeah. Diba? Oh, yeah. Masarap yun, guys. May Padala mais naman din kayo dito, sa pero Pagpadala naman kayo water sa amin. Pagpadala naman kayo sa amin naman. Ikaw ba na yung namimiss? Siya. Siya. Sino siya? Ay, nako. Pero sa akin, tanong ko lang, ano yung mantra ninyo kapag minsan parang sabi ni Kim Morris, gusto ko nang bumitaw. Gano'n. Yung gusto ko nang umuwi. Nag-away kayo ng boss mo, sabi, pinagalitan ka, uwi na ako. Gano'n. Ako, ano, Ano yung iniisip niyo pag ano? nilipas din. No? Itulog mo lang yan. This too shall pass. Oo, sa akin din, ganyan din. Itulog mo lang yan, overwhelmed ka lang. Bukas, ay okay pala. Bukas, ay okay pala. Lalaban ako agad. Sa akin naman yung yung Christian song na every time na kinakanta ko siya, actually one line lang siya. Ano yon? Yung, Anong title? hindi ko alam yung title. O ano na lang yung Parang yun lyrics? yung title siguro. Sige. God will make a way when there seems to be no way. Amen. So, every time na binabanggit ko yun, kapag may problema ako, parang gumagaan yung pakiramdam ko. Tsaka, all of a sudden, may nagiging solution. Since na nasabi mo na yung God, pinakamalaking factor ka talaga kapag ka nasa abroad ka, though minsan mag-isa ka lang, you will never be alone in the presence of God. Totoo yun ang malaki kapag ka mataas yung paniniwala mo sa Kanya. Iba talaga, Bi, no? Panghawakan mo talaga yung faith. Oo. Grabe. Kasi minsan wala kang mapagsabihang kaibigan, hindi mo masabi mo sa pamilya mo, ipapag sa Diyos mo na lang talaga. Totoo. No? Totoo yan. Kaya, thank you. I like MJ. Yes naman, Michael Jackson, sumalangit nawa ang kaluluwa. Wait lang, kaya ni Halil yan. So yun, feeling ko yun na yun, no? Yeah. Kung may mga gusto kayong idagdag, comment down Yeah. below. Mga experiences ninyo, mga struggles ninyo, Comment down below. share nyo lang sa page natin. Below. Yeah. So, at the end of the day, we are the Bagong Bayani.
Pero di ba, we are also human. Yes. Mhm. And it's totally normal. Na? Na Mapagod. Mapagod Kaya naman magpahinga kayo. or makaramdam ng stress. Yeah, burned out. Magpahinga lang kayo. Mapagpapasa Diyos niyo yan at saka lumaban lang kayo. But it's a good thing na we create this space Yes. para mapag-usapan or This community. share natin Community. sa isa't isa yung kasi minsan pag sinasabi mo or sinishare mo, parang Gumagaan. Totoo. Kaya namin ginawa talaga yung podcast for us. Yes. To build a community for everyone. Yes. Correct. No? Ayun, so I think that's it for tonight, you guys. Thank you so much for listening and watching. Sana nakarelate kayo sa first and pilot episode of Pero Diba? For our next episode, we will be discussing about friendship. Friendships abroad. Friends here abroad. Yes. So don't forget to like and follow our page. This has been Vince. Carl. And Dino, hanggang sa susunod na Pero Diba? Pero Diba? Kayaan mo na yun. Pero Diba? Diba? Pwede na yun. Parang blend. Yeah. Pero Diba? Pero Diba? Okay, okay. 1, 2, 3. Pero diba? What? Hindi ako comfortable sa bababa eh. Ano na ko, eh? Ako na lang sa baba kasi. Pero 2, 3. Pero Diba? Parang ano? Pero Diba? Diba kasi